pinangakuan umano sila na makakatanggap ng 2,000 ngunit 500 lamang daw ang kanilang naiuwi matapos ang umano'y ilang oras na paghihintay. Okay, magandang araw po sa inyong lahat and welcome ulit dito sa ating YouTube Tabunin PH channel mga kababayan. And nandito na naman po tayo para sa ating panibagong reaction video ngayon mga kababayan. Dati ito pag-uusapan natin. Kasi kung natatandaan niyo mga kababayan, anong sabi ng DSWD? Patungkol doon sa pamimigay ng mga ayuda katulad ng AKAP, AIX, MAIP at iba pa mga kababayan. Ang sabi ng DSWD mga kababayan na sisiguraduhin nila na walang politikong sasali sa distribution ng mga ayuda mga kababayan. Anya, tignan ninyo yung mga distrito nyo mga kababayan. Anong nangyayari ngayon mga kababayan? At ito may kumustahin tayong ilang congressman mga kababayan sa ilang distrito kung ano na nangyayari sa kanilang distribution ng mga ayuda mga kababayan. Okay, tignan natin ito kung talagang tinupad ba ng DSWD mga kababayan na talagang walang politikong dadalo dyan sa kanilang distribution ng mga ayuda mga kababayan. Okay. Eto, tignan muna natin ito kung anong sinasabi dito ng DSWD mga kababayan. Ito, may balita tayo. Okay? By the way, bago natin umpisahan, paki-like and share ng video natin mga kababayan. And then, paki-subscribe na rin po sa ating channel. And sa lahat ng nakapag-subscribe na, maraming salamat po sa inyong lahat. And of course, palakpakan naman sa Ito, mga kababayan. Anong sabi ng DSWD? Pakinggan natin. Ito ang binigyan din ni Department of Social Welfare and Development o DSWD spokesperson Irene Dumlao sa press briefing araw ng Huwebes. Kasunod ito ng anunsyo ng Commission on Elections o COMELEC na aprobado na ang hiling ng DSWD na exemption para sa AKAP, AIX, 4Ps at iba pang programa ng ahensya. Una ring sinabi ng COMELEC na isa sa mga dapat masunod ng DSWD ay dapat walang politiko na makikita sa distribusyon ng anumang mga ayuda. Walang politiko sa distribusyon ng ayuda mga kababayan ha? Klaro yan ha? Klaro yan. Ito, tingnan natin. Patuloy natin muna. Yung isinasagawa na identification of beneficiaries, vetting and assessment of beneficiaries, even up to the actual distribution of aid, ay mga DSWD personnel po ang nagsasagawa niya. Tinitiyak din po ng DSWD na walang mga politikos sa mga payout activities na isasagawa ng DSWD. So we will make sure that we will abide or comply with that recommendation of the COMELEC. Klaro yan mga kababayan ha? Dapat walang politiko sa distribution ng mga ayuda mga kababayan. Yan yung pangako nila sa COMELEC mga kababayan. Ito, tignan muna natin ito mga kababayan. Kung ano na nangyari ngayon. Kung totoo bang walang mga politiko mga kababayan. Sinong gusto natin unahin? Kumusta na itong mga kongresista na nangangampanya mga kababayan? Tingnan natin. Unahin muna natin ito mga kababayan. Picture muna. Mamaya na yung mga videos mga kababayan. Ito, picture muna mga kababayan. Nako, sino ito mga kababayan? Sino ito? Itong paborito nating congressman mga kababayan. Congressman Alan Aldo Dohali mga kababayan. Sino ito? Galing itong Davao del Norte mga kababayan. Kung natatandaan ninyo, may isang video tayo na kung saan naniningil itong si Alan Aldo Dohali mga kababayan. Kasi nga raw nung unang term niya mga kababayan. Nung unang term niya bilang congressman, nagbigay daw siya ng ilang bilyon pero ang binoto ng karamihan ay yung kalaban niya mga kababayan. Natatandaan nyo yan?
O may isang video, i-post ko dyan sa taas yung link mga kababayan para makita niyo. Okay? Post natin. Anong sabi dito? O, basahin muna natin mga kababayan. Lantawa. Malipayong mitambong si Congressman Alan Aldo Duhali sa gipahigayong tupad payout nga adunay 2,500 beneficiaries nga gikan sa Municipality of Kapalong o sa Municipality of Asuncion, Davao del Norte mga kababayan. Kailan ito? February 21 na post ito galing sa page ni Alan Duhali mga kababayan. But tupad payout, anyway, hindi nga naman yung tupad mga kababayan, hindi nga naman yan galing sa DSWD, kaya okay lang. Okay lang daw mga kababayan. Kasi nga raw hindi galing sa DSWD. Okay? Tagalogin pala natin, sorry mga kababayan. Masayang umattend. Masayang umattend daw si Congressman Aldo Duhali sa ano bang ipahitabong sa nangyayari, di ba? Masayang umattend si Congressman Alan Aldo Duhali mga kababayan sa nangyayaring tupad payout na mayroong 2,500 beneficiaries nga galing sa Municipality of Kapalong at sa Municipality of Asuncion, Davao del Norte mga kababayan. Okay, eto. Nitambong si Vice Governor D. Carlo Oyo Uy, mga representante sa DOLE o uban pang lokal nga opisyalis aron personal nga ipaabot sa ilang mensahe sa mga benepisyaryo. Ang maong programa o sa kadakong tabang sa paghatag og ayudang pinansyal alang sa katawhang nanginahanglan. Diba? Ang daming hashtags mga kababayan. Nandoon din daw si Vice Governor D. Carlo Oyo Uy, mga kababayan, at ang representante ng DOLE. Yun nga mga kababayan, exempted pala ito kasi hindi ito galing DSWD mga kababayan. Yung tupad po ay galing sa DOLE. Kaya exempted siya. Diba? Ito. Sino pa dito mga kababayan? Tingnan natin. Sino pang mga kongresistang nandito? Meron pa tayong may papakita dito mga kababayan. Ayan. Sino yan? Deputy Speaker Juke Prasco gives over 9.8 million to the people of Danao mga kababayan. Ang yaman talaga ni Congressman Juke Prasco mga kababayan. Nagdadala ng 9.8 million in cash mga kababayan, ha? Kailan ito? February 24 na post ito mga kababayan. This year ito hindi ito last year mga kababayan. Ito. A total of 1,653 beneficiaries from Danao City, Cebu. Cebu pala ito mga kababayan. Received over 9.8 million in cash assistance and rise from the office of Congressman Juke Prasco mga kababayan. Hindi naman pala galing sa DSWD mga kababayan. Galing naman pala sa office ni Juke Prasco mga kababayan. Di ba? Pero tingnan niyo itong tarpaulin dito mga kababayan, mayroong nakalagay na medical assistance. So ano ito? Ano ito? Anyway, basta sinabi dyan mga kababayan galing sa opisina ni Juke Prasco. Sabihin na natin hindi yan maip mga kababayan. Kaya exempted pa rin ito. Hindi pa rin ito kasali doon sa DSWD na ayuda mga kababayan. Kaya okay lang. Naku, ang yaman naman ni Juke Prasco mga kababayan. 9.8 million in cash. Dinadala-dala nila yan ha. Pinamimigay mga kababayan. Ang yaman naman. Naku. Naibigay na kaya yung ano?
naibigay na kaya mga kababayan? Tanong, comment kayo dyan. Naibigay na kayong yung pirma? Kaya comment kayo. Kasi sabi kasi, for later release na yun mga kababayan. Kapag natapos na yung trial. Di ba? O baka inuna lang ito ni Juke Prasco mga kababayan. Tapos, reimbursement na lang yun mga kababayan. Okay, sino pa? Tingnan pa natin. Ito. Naku, may balita tayo dito mga kababayan. May balita tayo. Naku, may aksidenteng nangyari dito. Naku, delikado ito. Na dahil sa pamimigay ng ayuda mga kababayan. Ito. Tignan natin ha. Naku, paborito nating ito. Kongresista mga kababayan. Ayan. Ayan. Naku. Tignan ninyo, basahin ko na lang, baka hindi makita. Ayan. Naku. Lola sa Laguna patay sa heat stroke dahil sa pagpila sa umano'y paayuda ni Representative Dan Fernandez. Kailan ito na balita? February 26, 2025. Galing sa Balita Online, mga kababayan. Okay, hindi ito galing sa atin mga kababayan, galing ito sa Balita Online mga kababayan. Okay? At sinabi ng Balita Online dito mga kababayan, ayon sa Facebook page na Laguna News Update, na batay umano sa salaysay ng ilang saksi ay nagsimula umanong makaramdam ng pagkahilo at paninikip ng dibdib ng matanda bunsod ng kakulangan ng bentilasyon sa lugar mga kababayan. Tingnan natin magkanong bigayan dito mga kababayan. Ayon umano sa mga kaanak ng biktima, nagpunta raw ang nasabing programa ang matanda. Raaraw sa nasabing programa ang matanda matapos daw nitong malaman na mula sa umano'y kaalyado ni Fernandez na namimigay raw ng ayudang pera ang nasabing mambabatas. Stop it. May ilan daw na nagsasabing pinangakuan umano sila. Ayan ha. Nasa na yun? May ilan daw na nagsasabing pinangakuan umano sila na makakatanggap ng 2,000 ngunit 500 lamang daw ang kanilang naiuwi matapos ang umano'y ilang oras na paghihintay. Naku, na-scam tuloy mga kababayan. Na-scam pala sila dito mga kababayan. 2,000 daw yung sabi, ngunit 500 lang daw. Samantala, wala pang inilalabas na opisyal na pahayag ang kampo ni Fernandez hinggil sa nasabing insidente mga kababayan. Sinubukan din ng balita na kunin ang panig ng mambabatas ngunit wala pa itong sagot. Bukas ang balita sa kaniyang panig. Okay, di ba? Tingnan nyo yan mga kababayan, na-scam tuloy yung matanda, namatay pa. Kasi inatake. Di ba? Magkano ang pinangako? 2,000. Magkano natanggap? 500. Nako, ang tindi naman ni Congressman Dan Fernandez. Sa isang video natin, sabi niya, triple kapag panalo mga kababayan. Nako, kung 500 yung natanggap nila ngayon, igawing triple, 1.5 lang pagkatapos manalo na ako. Ang lugi yata tayo mga kababayan. May isang video tayo mga kababayan. Panoorin nyo mamaya. Panoorin nyo yung link. Kung saan may nangako si Dan Fernandez na kapag manalo sila, triple yung ibibigay. Sa natanggap nila ngayon mga kababayan. Eto, panghuli mga kababayan. May panghuli pa tayong ipapakita dito. Ito video naman mga kababayan. Ito. Ayan. Hindi natin ito i-play lahat mga kababayan. Konti lang. Kilalanin lang natin kung sino ito. Mga kababayan, ito. Naku. Si attorney Riban pala ito. Hindi ba? Ito mga kababayan, ang laki ng tarpaulin ng AX.
works under DSWD, mga kababayan. Kailan ito? Ngayon lang na week ito, mga kababayan. Kahapon ito ipinost sa kanyang Facebook page, mga kababayan. Di ba? Ako, pakinggan natin. Which leads me to my next point. My intention is to make this education assistance every semester. And since today is already part of your second sem, I want you to understand after receiving your education assistance today, might as well start filing your request for second semester. Do you understand? Di ba? Mag-file na daw na 4 second semester. Mga estudyante pala tong binibigyan, mga kababayan. Pero, yung nakalagay dyan, AX, mga kababayan. Ano yung AX? Assistance to Individual in Crisis Situations, mga kababayan. Nako. Anong sabi ng DSWD? Bawal ang mga politiko sa distribution ng ayuda ng DSWD. Ano ito? Oy, DSWD. Akala ko ba sisiguraduhin ninyo na walang politikong mangingialam sa distribution ng ayuda? O bakit may speech pa dito, mga kababayan? Di ba? Ano ito? Paki-explain nga, comment nga kayo dyan sino mga taga DSWD, DSWD dito. Paki-explain nga, paki-comment nga dyan kung anong nangyayari dito. Kung AX ba, hindi ba parte ng DSWD? Parte yan ng DSWD, mga kababayan. Nung kay Juke Frasco na pinakita natin, well, sinasabi ni Juke Frasco na pera niya yun. Pera sa kanyang opisina. Kaya, exempted, hindi natin pupunahin, mga kababayan. Kasi hindi nga naman raw from DSWD, mga kababayan, ha? So kaya wala tayong karapatan na tanungin yung DSWD. Okay? Naku, pera yun na. Personal money yun ni Juke Frasco, mga kababayan. By the way, si Juke Frasco nga pala yung nanghingi kay Sara Duterte, mga kababayan, ng budget sa DepEd. At ito, ngayon, AX, DSWD ito. And yet, mayroong ganito, mga kababayan. Paki-explain nyo nga anong nangyayari dito. Nung kay Alan Dohali, mga kababayan, tupad din yun. So kahit sabihin natin exempted din yun, hindi yun kasali sa DSWD. Kasi nga tupad under DOLE yun, mga kababayan ako. Pero of course, tingnan natin kasi nga itong mga perang ito, mga kababayan, ayuda ito ng gobyerno. Bakit nandito itong mga taong ito? Nagsasalita, nagpa-picture, nakikipagkamay dito sa mga taong binibigyan ng ayuda, mga kababayan. Di ba? Naku, comment kayo dyan, mga kababayan. Naku. And yet, itong mga taong to, mga kababayan, kongresistang ito, okay? Panay banat doon kay Sara Duterte kasi nga raw, hindi ina-account yung confidential funds. Diba? Yan ang gusto nila, mga kababayan. Dito, lumalabas na itong mga kongresistang ito, mga kababayan, nagagalit kay Sara Duterte kasi si Sara Duterte hindi sumasabay sa kanilang mga kalokohan, mga kababayan. Hindi nila makontrol-kontrol si Sara Duterte, hindi sumasabay at nagiging balakid pa sa kanilang ginagawang pangungurakot, mga kababayan. Sa tingin nyo ba, hindi yan corruption?
Sa tingin nyo, hindi yan corruption? Bakit naging corruption yan? Kasi, nagtitake advantage ka sa iyong posisyon bilang kongresista. Pumupunta ka sa distribution ng ayuda. Ang iisipin ng mga tao na galing yan sa iyong programa. Bilang kongresista, mga kababayan. Hindi, niloloko mo ang taong bayan. O kahit sabihin mo na, problema na yan, yung silang nag-isip ng ganyan. Di, bawal talaga yan. Ang DSWD at Pumilik na nagsabi na bawal kang pumunta sa payout ng mga ayuda. Anyet, nagsasalita ka pa. Ang haba ng salita mo, 45 minutes pa yan. Almost 1 hour pa yan, mga kababayan. Diba? Ano ibig sabihin yan? O, ginawang legal yung vote buying, mga kababayan. Diba? Yet, anong sigaw nila? Impeach Sara Duterte, mga kababayan. Diba? Ang tindi, ang kakapal naman ng mukha ng mga kongresistang to, mga kababayan. Anyway, comment kayo dyan, mga kababayan, kung ano sa tingin nyo dito. Para malaman natin kung ano yung mga saloobin ninyo patungkol sa mga ginagawa ng mga kongresistang ito, mga kababayan. Okay? And then, paki-like and share ng video natin, mga kababayan, para makita din ng iba, lalo na sa COMELEC at sa DSWD, mga kababayan, para makita nila ito. And then, paki-subscribe na rin po sa ating channel. Okay? Again, sa lahat ng nakapag-subscribe na maraming salamat sa lahat po. Okay, again, dito na po muna tayo at kita-kita po tayo sa susunod nating reaction video, mga kababayan. Magandang araw sa lahat.